Samantala, nakatutok naman maging ang international media and community sa lagay ng bansa sa pagbayon ng Typhoon Yolanda. Nangako naman ng tulong ang iba't ibang international organization para sa mga apektado ng kalamidad. Muli, si Fred Monteza para sa balita. Hindi lang sa mga pahayagan at telebisyon sa Pilipinas nangunguna ang bagyong Yolanda, kundi pati na rin sa international media and communities. Hindi na nakabibigla kung mabakala din ng iba pang mga bansa sa lakas ng bagyong ito na pang-apat sa mga naitalang pinakamalakas na bagyo sa buong kasaysayan ng mundo. At sa paglabas nga nito ng Pilipinas araw, mananatili itong isang mapangwasak na sama ng panahon na lubaring makakapekto sa iba pang mga bansa. Samantala, dahilan sa malaking pinsalang maaaring idulot ng Super Typhoon Yolanda, nakipagpulong na ang United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs sa Humanitarian Country Team upang maihanda ang mga kinakailangang aksyon at tulong. Bukod diyan, nakatulong ang Philippine-American Medical Society of Western Pennsylvania, kasalukuyan ang nangangalap din ng donasyon ang Brothers Brother Foundation para sa shipping cost ng mga ipapadalang relief goods sa Pilipinas. Nagpahayag naman ang European Union ng pakikiramay habang binabayo ng malakas na hangin at pag-ulan ang buong bansa matapos itong makaranas din ng malakas na paglindol. Kasabay nito ang kanilang pangako na maglalaan din sila ng humanitarian assistance sa mga pamilyang apektado ng sama ng panahon. Sa kasalukuyan, hindi mapipigilan ang lakas ng bagyong ito, kaya naman mahalaga din ang dasal at paalala upang hindi na muling madagdagan pa ang mga pinsala at mga buhay na maaaring mawala. Para sa Telebisyon ng Bayan, Fred Monteza.